peace, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, yung kalooban mo po, yung masabi mo po sa amin, Lord Jesus. Lord, muli, maraming salamat po sa kabutihan mo. Napakasarap pong sumigaw, Panginoon, at umawit sa iyo, Lord God. At ngayon, Panginoon, this is the most special part of this service, Panginoon, yung pakikinig ng iyong salita. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Check. Good morning po. At tunay nga po na wala tayong maikukumpara sa Panginoon, no? Yung promise niya sa atin. No? At patuloy po na tayo po dito sa ECF, yung ating pong oras po ng pagsamba ay simula po ng 10:30 hanggang alas 12 po, no? At yun pa rin po, yung palagi po nating hiling po sana sa mga kasama po natin na mas maaga po nakakarating ay yung bigyan po natin ng space po or ng puwang yung mga gusto pa pong magdasal. No? Kung tayo po ay tapos na, mas okay po na doon na po yung time na tayo umiglip, magpahinga o magmuni-muni. No? At patuloy po na yung ating pinag-aaralan ay galing po sa Book of Acts, no? Yung series po ng Book of Acts o mga gawa sa Tagalog. At ito po yung nakaraan na pinreach po ni DJ, yung ipinangaral ni Pablo si Jesus, no? At naalala natin na meron po yung 2 points. Yung ipinangaral ni Pablo si Jesus at number 1 nun po ay dulo ng kasaysayan, o yung katapusan nung kasaysayan na alam natin sa ibang kasaysayan po ay wala pong kasaysayan na hindi natatapos, no? At alam natin yung kasaysayan na ibinigay ni Jesus, yung mga propesiya na sinabi sa Mesaya ay tinapos ni Jesus, no? At alam natin yun ay lahat ay na-fulfill. At ganoon na rin po yung sa pangalawang points niya, yung dalisayin yung mga makasalanan o yung mga hindi po sumusunod sa Panginoon, no? Ngayon naman po, yung ating pag-aaralan ay yung kasaysayan ni Jesus na manggagaling naman po sa Acts chapter 13 verses 22 to 37. Karugtong lang po nung nakaraan po, no? Tayo po'y tumayo para magbigay respeto at paggalang sa salita ng Diyos. Sa 22, at nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na ang anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Sa angkan ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngulit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya ay ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya ay binaba nila sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. Amen. At Ama, patuloy po Panginoon, kayo po yung mangusap at na magbukas po ng puso't isipan namin. Nang sa gayon po, lahat po ng mapulot po namin dito ay magamit din po namin sa pang-araw-araw po namin. Ama, kayo po yung magturo sa amin, kayo po yung maging hari po ng buhay namin. Ama, samahan niyo po kami sa araw po nito, kayo po yung manguna, ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
pwede pong ano muna yung mga bata. Yan. Para di po maging distraction sa iba, no? At yun nga po, sabi nga po sa Genesis chapter 3 verses 15, kayo ng babae aking pag-aawahin, binhi niya'y lagi akong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So alam naman po natin na ito pong Genesis ay unang libro po ng Bible, no? Ito po yung unang-una, pero kung makikita po natin at pag-aaralan po talaga natin, yung isang binhi po na sinasabi dito ay si Jesus, no? At ito po yung katunayan na una pa lang po nandiyan na si Jesus, no? Ito po yung katunayan na nagsisimula na po yung propesiya o yung gospel po dito pa lang sa Genesis, no? Sinasabi na po nila sinasabi na po ng Diyos Ama yung pagdating po ng Messiah o nung kanya pong ipapadalang anak para maging ating tagapagligtas, no? At kaya nga po sabi sa Isaiah chapter 9-6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangang-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So ito po yung si Jesus, no? At alam natin po yung ating sinusundan po na talakayan o yung kasaysayan na alam natin ito po yung tinatakil po ni Paul at Barnabas na kinikwento po nila ito, no? At ito po yung pamamaraan nila na para po ma-relate po yung mga tao sa alam nila, no? Dahil ang tanging nakikita lang po nila o yung nalalaman lang po nila noong time na yun, yung tinatawag po nating kasulatan, no? At yun lang po yung paulit-ulit na binabasa nila. At kaya ito po yung dinadaanan nila Paul at Barnabas para mag-click or magkaroon sila ng mag-build po ng relation dun sa mga nakikinig, no? At para maintindihan din po nung mga nakikinig kay Paul at Barnabas yung kanilang sinasabi, no? Kaya ikino-connect po nila yon. So, ito pa rin po yung connection nung nakaraan. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagkukwento ng kasaysayan nila Paul and Barnabas. Alam po natin na si Paul and Barnabas ay ito po yung pinili ng Diyos, mga na apostol, para hiniwalay niya. Hiniwalay niya doon sa iba niya pong apostol at mga alagad at para may gawing isang mission po, no? At naalala rin natin si Paul at Barnabas po ay nadaanan nila si Bar-Jesus. Si Bar-Jesus po at yung alam din natin na si Bar-Jesus po ay yung ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Son of Salvation o yung anak ng kaligtasan. Pero alam po natin na yung ginagawa po ni Bar-Jesus ay taliwas doon sa kanyang pangalan, no? At kung maalala po natin nung mga nakaraan na sinasabi na rin po nila Kuya DJ at Pastor na yung si Bar-Jesus po ay napalitan din ng pangalan na Elimas, no? At yung Elimas po na yon, ang ibig sabihin naman po ay anak po na si Elimas po ay salamangkero. Yun, no? At alam po natin na si Elimas po, kung titingnan po natin dun sa kwento, siya nga po ay isang salamangkero. No, kaya po pala ganun ang ginagawa niya, lahat po ng ginagawa niya ay taliwas dun sa kanyang unang pangalan. At alam din po natin si Paul and Barnabas po ay pumunta po sa Antioch at doon po sa Taurus Mountain na alam natin may taas po na 100 miles. At sa malamang pagbaba, ganun din po kataas, no? Kaya hindi na alam natin na itong time po na ito, hindi na nakasama si John Mark, no, yung kasama nila na yun po yung kinagalit ni Paul, no? Para maano lang po natin yung kwento, madugtong din po sa mga nakaraan. At nagalit po si Paul malamang kasi sa sama ng loob niya dahil siya ay bago po sila umalis, meron na po siyang malaria. Alam po natin nagkasakit na siya ng malaria at malamang sa malamang iniinda niya yun habang bumabiyahe sila na napakalayo, no? At
Kaya nga po, ang ating pag-aaralan sa ngayon ay yung ang kasaysayan ni Jesus. At may 3 pong itong points. Malalaman natin dito na si Jesus ang katapusan ng kasaysayan. At sa pangalawa rin po, si Jesus ang katuparan ng mga propesiya. At sa pangatlo naman, si Jesus ang nagpawalang sala. No? Excited na po ba tayo na malaman itong mga kasaysayan po na ito? No? Sabihin nyo nga po, excited na ako. Ang hino. Ang hino naman. Isa. Malakas. Sabay-sabay po ha. 1, 2, 3. Excited na ako! Yun! Amen. At alam natin na ito po yung mga kasaysayan ni Jesus. At unahin na po natin yung number 1. No? At si Jesus ang katapusan ng kasaysayan. Bakit nga ba si Jesus yung sinasabi nating katapusan ng kasaysayan o mga propesiya? No? O yung kasulatan na sinasabi nila nung una pa, no? Yung mga kasulatan na po iyon, malalaman natin dito. So sabi nga po sa verse 22, at nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. So alam po natin dito yung sinasabi po na inalis ng Diyos ay si Saul. No? At alam natin kung bakit po inalis si Saul. Di ba po, inalis po si Saul dahil po iniutos po sa kanya na patayin po lahat at ihandog lahat yung mga hayop, mga hari. No? Pero ang ginawa niya po, pinili niya. No? At pinili niya yung pinakamagaganda, mayroong pinakamatatangkad, pinakangwapo, at yung hari hindi niya po pinatay lahat. At yun po ang naging daan ng Panginoon na para tanggalin po siya dun sa paghahari. At sumunod naman po dito sa ating binasa ay naging si David naman po. No? At kung titingnan po natin, alam po natin na kilala po natin si David. No? At alam din po natin na si David po ay napakatapang, no? Napakatapang. At si David din po ay katulad po ng nabasa natin, siya ay kinalulugdan ng Diyos. Ayan, ang aking kinalulugdan at handang sumunod sa lahat ng nais ko. So nakita po natin dito yung tunay po na kagustuhan ng Panginoon, no? Yung gusto niya po sumunod. Hindi niya po kailangan yung pera natin, hindi niya po kailangan yung effort natin, hindi niya po kailangan yung hirap natin, hindi niya kailangan yung emosyon natin. Ang kailangan niya po yung sumunod tayo sa kanya. No? Obedience. So kahit sabihin mo po ay inaalay ko na yung buong buhay ko, inaalay ko pa yung lahat. Pero kung hindi po kayo sumusunod, wala rin po. No? At makita natin, katulad po ng ginawa ni Saul, maganda naman po yung kanyang motive. Maganda naman dahil pinili niya yung pinakamagaganda at yun ang nais niyang ihandog. Kaso nga lang, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. No? At alam po natin na ito po ay nakaraan at pinupost na rin po ni Pastor dun sa ating group chat. No, nakita niyo po ba ito? May nakita po dito. Taas po yung kamay kung meron. No? Gospel po. At yun nga po, kung may nakakita nga po dito, isa-isahin nga. Di ba nga po, ang sabi po doon, God created us to be with Him. Lakasan nyo ng konti. So, sabi sa O naman, our sins separate us from Him. No? At sabi naman po sa S, sins cannot be removed by good works. No? Hindi po matatanggal ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng ating magandang gawain. No? At sabi naman po sa P, payment, may kodiko, payment of sins are Jesus rise from and rose again. No? At yun pong E, everyone who trusts in Him has eternal life. O everyone who
trust in Jesus has eternal life. And L, life with Jesus starts now and forever and lasts forever. No? At napakaganda po kung ito po ay mai-apply po natin sa ating sarili. Life with Jesus. Yung aking buhay ay magsisimula na kasama si Jesus sa ngayon at magpakailanman. No? Sarap, no? Gusto niyo po ba yon? Kaya, mas maganda po atin itong i-memorize po at pagbulay-bulayin. No? Na maganda po ito yung ma-apply natin sa buhay natin. Kaya nga po, sabi sa pangalawa na po tayong points, Jesus ang katuparan ng mga propesiya. So bakit nga ba? Bakit ba si Jesus ang katuparan ng mga propesiya? No? Makikita natin dito. At sabi nga sa 23, sa angkan ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Sa angkan ng lalaking ito, ang lalaking ito po ay si David. No? At alam natin na nagsimula o nanggaling po sa lahi ni David si Jesus. No? At yun nga po, kaya sabi po sa Numbers 23 to 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya ay ito'y kanyang tutuparin. No? Ito po yung ating magandang panghawakan. No? Na ano pa po ba yung dahilan na para hindi tayo maniwala sa Kanya? Meron po tayong 66 books at alam po natin doon yung buong Old Testament ay halos lahat po ay propesiya. No? At napakaraming propesiya po doon na sinasabi na dadating ang Mesaya. At pagdating po ng New Testament, ito na po yung time po nila Paul, lahat po ng apostol. Dito po nakita nila na witness po ng napakaraming tao. Yun pong perfect po na pagtupad sa lahat po ng propesiya na yun. No? So, kung alam po natin yun, ano pa yung maipagmamalaki natin, no? Na, Panginoon, wala naman po kayo nun, bakit alam nyo yung pagdating ni Jesus? No? At nakita po natin, nabasa na natin kanina sa Genesis chapter 3 verse 15, na yun nga pong si Jesus, o yung binhing sinasabi niya po doon na maglalaban, ay makikita na po at kung talagang pag-aaralan po natin, nasabi na po si Jesus doon. No? At yun na po yung katunayan na meron pong datating na tagapagligtas. No? Kaya nga po sabi sa 2 Samuel chapter 7 to 12, pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang inyong binhi pagkatapos mo na magmula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. So, alam po natin na ito po ay yung pagsilang po ni Jesus, no? Na siya po ay virgin birth. Virgin birth po yung nangyari sa kanya. Walang nangyaring pagsisiping o walang nangyaring proseso po ng ating normal na pagkatao. Pero kay Jesus po, alam natin yung binhi po na yon na sinasabi simula pa nung sa chapter 3. Alam po natin, sa Genesis chapter 3, na alam po natin wala namang binhi si Maria. Di ba po? Walang binhi. Pero nagkaroon ng binhi sa kanya, sa kanyang tiyan. Ito po yung sinasabi. Magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. No? At ang kaharian po na yon yung langit. No? At kaya nga po sabi sa 24, bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsitihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Napansin niyo po dito na ang sabi po, bago siya dumating. At alam po natin si Juan Bautismo o mas kilalang John the Baptist ay ito po ay 6 months. 6 months po ang interval niya sa Panginoon. Mas nauna siya kay Jesus para ihanda po yung lalakaran, ihanda yung
yung mga tao, ihanda, katulad nga po ng sinabi dito, kaya ang tinuturo po ni John the Baptist ay yung Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo. So alam po natin, di ba, yung nakaraan, may mga nakawitness po dito ng pagbautismo, no? At alam po natin dun sa pagbautismo na yon, nandun na po yung lahat po ng pagsunod natin, no? At yun nga po, yung alam natin yung 3 tanong po na yon sa pagbabautismo. May nakakaalala po dito, no? Na sinasabi nga po dun sa unang tanong, tinanggap mo na ba si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? No? Tapos sa pangalawa po, nangangako ka ba sa abot ng iyong makakaya, tutuparin mo ang lahat ng utos ng Panginoon? No? Hindi perfect, pero yung pagsunod po yung willingness po natin sa sumunod sa Kanya, yun po yung hinahanap ng Panginoon. No? At yung pangatlong tanong naman po, nangangako ka ba na wala ka nang sasambaing ibang Diyos na kahit sino maliban kay Jesus, na ating Diyos at tagapagligtas? No? At doon pa lang po sa pagbautismo na yon, kung talaga pong ating pagbubulay-bulayin yung 3 tanong po na yon, ay napakalaking commitment po na ito. No? Napakalaking commitment po ito sa Panginoon na kung ito po ay mabaliwala natin, ay hindi po naging totoo yung pagbautismo sa atin. No? Kaya, yung pagsisisi po, yan po yung una at naging malaking purpose din po ni Juan the Bautismo na para ihanda po yung mga tao na pagsisihan po yung mga kasalanan nila. No? Bago pa po dumating si Jesus, bago pa po dumating yung sacrifice o yung alay, bago pa po dumating yung magbabayad po ng ating mga kasalanan. No? Ito po yung mas madalas po na nakakaligtaan o nakakalimutan po natin. No? Sabi nga, ganun pala yung pagsunod sa Panginoon. Sige, mag-ano na ako, sisimba na ako tuwing linggo. Tapos, isa pa, pupunta na ako ng every Sabado, may practice sa simbahan, tsaka maglilinis na ako. At di pa, kulang pa, tuwing Wednesday, mag-ano na ako, Bible study. Pero, walang pagsisisi, ay balingwala lahat po. No? At katulad nga po nung ating lagi pong sinasabi at nababasa po natin sa Bible na ang mabuting gawa, ang tingin ng Panginoon ay maruming basahan. No? So lahat po ng iyon, lahat po ng gusto nating gawin, gusto ko sumunod sa Panginoon. Katulad po nung tinakil po ni Pastor Reverend Kim nung last Sunday, yung faith po natin nandoon lang sa utak natin. No? Nandoon lang sa isip natin. Na gusto ko nang sumunod. Gusto ko nang sa Kanya na ako. No? Pero after nito, after ng pagsimba, nandun na po yung lalabas na yung kahipokrituhan. No? Magtatanggal ng maskara, paglabas, yun na, monster na. Di ba po? At kaya nga po sabi sa Isaiah chapter 14 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So naalala po natin to, no? Yung ito po yung napag-aralan po natin at nadaanan po natin ito doon sa Lucas, no? At hinanda po nila, nakita po natin nangyari po ito. Take note po ang sinabi po ito kay Isaiah pa lang po, propeta Isaiah. No? Wala pa po dito, hindi pa po nangyari yung kay Jesus po. At nakita po natin doon na handa po talaga yung daanan ng Panginoon at
yung umakyat nga po siya at alam natin niya, ito po yung umiyak siya na nakita niya yung Jerusalem. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lang. No? At ang makikita po natin doon, alam na po ng tao. Ito pong mga propesiya, mga kasulatan, alam na nila po ito eh. Alam na nila to eh. Tapos nandun din sila. Nandun din sila kasi kasama sila doon. Sabi nga nila, di ba po, sila yung sinasabi nating yung sa Palm Sunday, pero ang totoo po nun, Monday talaga siya nangyari, no? Na nandun sila, nagpupuri sila eh. Pero bakit hindi pa rin sila naniwala? No? At kaya nga po sabi dun sa verse 25, nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Siyempre, ito po yung isang nagpe-fail po tayo bilang isang tao, no? Na every time po na may magawa ang Panginoon, most of the time nakukuha po natin yung credit, no? Yung credit sa kanya, no? At alam niyo po yung madalas po na sinasabi niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho, no? Di simba-simba, hingi ng trabaho, pinagdadasal, Pastor, pwede po ipagdasal niyo po ako, wala po akong trabaho, ilang buwan na po akong walang trabaho. Ngayon, dumating na, binigyan na, no? Nagkaroon na ng trabaho. Tapos, nung binigyan na ng trabaho, nakalimutan na. Ang sabi niya, ang galing-galing ko talaga. Nagkaroon ako ng trabaho. Kasi yung resume ko, ano ba naman, puro skills. Oh, tapos meron pang mga carpentry, masonry, lahat na lang ng skills nandito na. Samantalang nung nakaraan, humingi ng tulong. No? Nakita niyo po 'yon na at ang masakla pa noon, hanggang linggo pa yung trabaho niya. No? At pati yung pagsisimba, nakalimutan na. Kahit man lang konting pasasalamat, no? At kaya nga po, ito po yung ginawa ni John the Baptist, no? Sinabihan niya agad yung mga tao, katulad po ni Peter, yung ginawa ni Peter. Katulad niyo lang akong mga tao, no? Ako, sabi niya, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko at hindi ako karapat-dapat, kahit man lang magkalag man lamang ng kanyang sandalyas. Nakita niyo po yung puso ni John the Baptist dito? Nung time po na dati, pagka ikaw po yung nagkakalag ng sandalyas, ikaw po ay pinakamababa. No? Ikaw po ang pinakamababang alipin. Na-imagine niyo po kung bakit? Naalala niyo po, wala naman silang kahit anong mode of transport, no? Ang lang po, maglakad at o kaya gumamit po ng kabayo, asno. At alam po natin kung anong itsura ng paa nila nun. No? Malamang sa malamang yung kalyo, baka may mga 2 inch yung kapal, no? Tapos o kaya sugat-sugat pa. Syempre, alam po natin yung disyerto, mababatong mga lugar, matatalas yung bato. Malamang sa malamang may mga sugat at mabaho. Di ba po? Alam natin na mainit po doon sa lugar nila. Kaya pag ikaw po yung nagtatanggal ng sandalyas, isa ka po doon sa pinakamababang tao, no, ng alipin. Pinakamababang alipin po. Kaya, kasi ito pong trabaho na to ay hindi biro. Di ba? Biruin niyo po yun, may sugat-sugat pa mamaya, may langaw pa, tapos tatanggalin po yung tsinelas. Pero nakita niyo po yung puso ni John the Baptist dito. Nakita niyo po yung puso ni John the Baptist. Nasabi niya, kahit man lang yung trabahong yun, yung alipin, yung mas mababa pa sa alipin, ay hindi ako pwede sa kanya. Nakita niyo po yun? No? Yung pagpapakumbaba, yung humility, nakagaya po ni John the Baptist, yun po ang gustong-gusto ng Panginoon. No? Yung pagpapakumbaba po na yun, na, Panginoon,
magaling po akong kumanta at saka sumayaw. Pero kahit maghugas lang po ng pinggan, pwede na. Di ba? Panginoon, magaling po akong mag-welcome ng mga tao. Pero kahit magwalis lang po, pwede na ako. Di ba po? Na hindi mo kukunin yung mataas na role agad. Di ba po? At yun din po yung puso na pwede nating kunin kay John the Baptist. At ganoon na rin po, sabi nga po sa Matthew 11:11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa digdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Nakita niyo po, yung pong pagpapahalaga ng Diyos Ama kay John the Baptist, isa sa pinakadakilang tao. Tapos kahit magkalagman lang ng sandalyas, hindi siya kanya pwede. Ayaw niya. Kasi hindi siya karapat-dapat. No? Ito po yung puso na maganda nating kunin at sino mang isinilang sa digdig, ngunit ang pinahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Ito po yung si Jesus, no? Na mas dakila po kaysa kay John the Baptist. Kaya sabi nga po sa Luke chapter 9:48, ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Katulad nga po na takil po natin kanina na kay John the Baptist, ang pinakamababa. Yung pinakamababang may ginagawa, pinakamababang tao, pinakamababang kaalaman niya sa sarili niya. Ito po yung pinakadakila sa Panginoon. Ito po yung tinitignan na pinakadakila ng Panginoon. No? At alam naman po natin to na lagi po nating nababasa sa Bible na ang mataas ay kanyang ibabagsak at yung mababa ay kanyang itataas. At yung sinabi niya po, hindi ibabagsak ha. Ibabagsak to the ground. No? So yun po, yung kailangan nating malaman at maalala po. No? Kaya sabi nga po sa chapter 26, mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Nakita niyo po yung style po dito ni Paul at Barnabas po, no? Mas medyo mild, no? Mas mabait-bait. Naalala niyo po nung nakaraan sa preaching po ni Peter? Ano pong sabi doon? Kayo ang pumatay. Di ba? Pero nakita niyo po dito, mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga may takot sa Diyos, tayo ang pinalalahan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng mga pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Nakita niyo po? At yung po kanilang pinapatay, dito po sinasabi nila Paul at Barnabas, ikinikwento po nila yung mga nangyari at yung na-witness nila. Karugtong po nung mga kasulatan na pinag-usapan po natin kanina na nangyari po at sinabi po ng mga propesiya. Kaya po nila ginagawa yun para mag-relate po at makuha po nila yung atensyon ng mga tao. No? At nang sa gayon po, sinimulan niya na sabihin, tayo yung nagpapatay. Tayo yung nagpapatay sa Kanya na binigay ng Diyos Ama na tagapagligtas. At ayan nga po yung kanina pa natin sinasabi na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. No? So alam po nila. Alam nila lahat. Halos siguro, alam naman natin na walang cellphone, walang tablet, walang ibang trabaho kundi maggagawa ng bahay o kaya lilipat, magbebenta ng hayop, mag-aalaga ng hayop. Wala na sila ibang gagawin trabaho. E di, mas malamang sa malamang po,
yung pagbabasa nila ng kasulatan ay hindi lang yung araw ng pamamahinga. Di ba po? Ito lang po yung kanilang magagawa eh. So malamang sa malamang, baka mayroon pa dito kahit nakapikit, kabisado niya yung kasulatan eh. Although hindi po nila nakuha, hindi po nila naintindihan. Na lagi po nating sinasabi, merong tenga, pero di nakakarinig. May mata, pero di nakakakita. At ito po yung nakakatakot. No? Ito po yung nakakatakot na kahit po si pastor naging guilty rin po na sa nangyayari, sa ginagawa po na evangelism nung mga nakaraan po. No? Na after po na makausap, na ma-share po yung gospel sa tao, na sasabi po ni pastor na yung prayer po na pinapasunod, na sabihin po na, Ama, Panginoon, binubuksan ko po yung puso ko. Na ito po, yung matagal po na nagawa ni pastor at naging na pinagsisisihan na rin po na hanggang sa ngayon. At gayon na rin po na dapat po kasi wala naman po tayong kakayanan na buksan yung ating puso. No? Wala po tayong kakayanan. Baka pag binuksan natin yun, tumitibok pa, di patay tayo. Di ba? At wala rin naman pong nag-oopera ng doktor na pinoopera hanggang puso. At yun po yung baka po nakakaligtaan natin na ang tamang prayer po doon, binubuksan ko po. At buksan mo po, Panginoon, kung loloobin niyo po, buksan mo po ang aking puso. Kung loloobin niyo po, buksan niyo po yung aking tenga, yung aking mata. Nang sa gayon, sa tuwing linggo, maintindihan ko po yung mga binabasa sa devotion, sa pagbabasa ng Bible. Buksan niyo po yung aking mata, yung aking bibig, buksan niyo po yung aking tenga. Nang sa gayon, maintindihan ko po yung mga nandito, yung mga gusto niyo pong malaman ko. No? Hindi po tayo o walang kahit anong effort po natin, kahit katuldok man lang ng porsyento na ma-effort natin na mapupuntan po natin ang Panginoon sa atin. Siya po ang lumalapit sa atin. Siya po ang naghahanap sa atin. No? At kaya nga po, ito po yung Shema ay isang proseso po sa sinagoga na ang ginagawa po nila dito, binabasa po nila yung tinatawag nilang Pentateuch, yung first 5 po ng libro sa kasulatan. Sa kasulatan po o yung sa Bible natin ngayon po, yung Genesis hanggang Deuteronomy na binabasa po nila at ito po paulit-ulit nilang binabasa. No? Ayan yun po yung isang ginagawa nila at parang paraan na rin po ng kanilang prayer. No? At ginagawa po nila to sa sinagoga, kaya wala pong excuse na sasabihin na hindi nila alam. Dahil inuulit-ulit po nila ito. Inuulit-ulit nilang basahin. Alam nila yung propesiya, kabisado nila yung propesiya. At kung wala kang alam sa nakasulat na salita ng Diyos, wala ka ring malalaman na salita na buhay ng Diyos. No? Yung buhay na salita ng Diyos. Ito po yung tinatawag po na rima. Kahit po sa devotion po namin sa compound, meron din po kaming every Friday po na devotion na ito rin po yung isa sa mga maganda pong i-apply natin, no, sa sarili po natin, lalo na po pag tayo po ay nagbabasa ng Bible. Kailangan po magbabasa tayo ng Bible kasi sabi niya, kung wala kang alam sa nakasulat sa salita ng Diyos, ito po yung salita ng Diyos, nandun po yun sa Bible. At yung rima po, wala po tayong ibang kukuhaan nun, kundi nanggagaling lang din po sa Bible, no? At ito po ay lalagay sa puso natin ng Diyos. Kung ito po yung rima na sinasabi niya. Yung rima po, ito po yung buhay na salita ng Diyos na habang binabasa po natin to, minsan may maririnig po kayo or magkakaroon po ng pinpoint na
ito yung gustong ipaalam sa akin ng Panginoon, no? At sa akin po, pati po, nakuha ko po yun kay pastor, no? Nakuha ko rin po yung kay pastor na sa Bible po, kuha lang po ako ng ballpen, no? Habang nagbabasa lang po, irarantro lang yung pagbabasa, meron pong isa doon na parang tumatatak po sa isip nyo. Yun po yung rima na may gusto pong sabihin ang Diyos sa inyo, no? At mas maganda po yun, pag magbabasa po tayo ng Bible, ang gagawin natin, imo-mark nga po natin yun. Para once, pagkatapos po nating magbasa, balikan po natin yun. Ano kaya yung sinabi ng Diyos dito? Ano kaya yun? Sabi niya, alis. Lagot ka. Kailangan mo nang umalis. Alis ka na daw. Huwag ka na mag-mall. Paglinggo daw sa simbahan ka na, di ba? Yun ang rima po na ito po yung buhay na salita ng Diyos na wala pong ibang panggagalingan, no? Kundi sa pagbabasa lang din po natin ng Bible. Kaya wala pong shortcut. Wala pong shortcut. Kailangan po talaga nating magbasa ng Bible o salita ng Diyos po, no? At bakit? So, bakit nga ba napakatigas ng ulo? Bakit nga ba kahit na binabasa nila yung mga propesiya, alam nila, kabisado nila yung propesiya, bakit hindi pa rin sila naniwala? No? Bakit hindi pa rin? Ito rin po ay nagkaroon din ng kasagutan sa matagal ko ng tanong, bakit po ba yung ibang mga pastor or mga ibang tao na dapat naniwala na sila eh. Kasi nandun na sila sa generation ng paniniwala. Pero bakit napuputol pa rin? No? Bakit napuputol pa rin? Na ito po yung isa na malaman natin na maganda po, no? Dahil ito po yung sumpa, yung curse na hinahawakan po natin. Kaya hindi po natin kayang baguhin. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Hindi natin kayang buksan yung puso natin. Hindi natin kayang buksan yung tenga natin. Hindi natin kayang buksan yung isipan natin. Kung bakit yung mga tao, 100 years na pinropesyay, nalaman nila, at yung mga apostol, kasama ng Panginoon ng 3 taon. Pero naalala nyo, si Pedro, itinakwil niya si Jesus. No? Sinasabi niya pa, hindi. Pero ang sabi ng Panginoon, pagdating ng 3 tilaok ng manok, itatakwil mo ako. Bakit? No? Ito po yung pag nalaman po natin to, wala nang kahit konting pagmamataas. Wala nang kahit konting gagawin tayong effort na mabago yung sarili natin. Wala na tayong kahit konting kaalaman o sariling kaalaman na gagawin sa buhay natin para mabago. Bagkus sa Diyos lamang po tayo hihingi ng pagbabago po, no? At ang unahin lang po natin, yung relasyon natin sa Kanya, no? At kaya nga po sabi sa 28, kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya ay ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay hatulan ng kamatayan. Nakita niyo po yun? Kahit wala na siyang sapat, wala silang sapat na dahilan. At kung maalala po natin, nagkaroon po ng parol noon, noong time na yon. At ang pinalaya po nila, hindi si Jesus. Yung tunay po na magnanakaw. No? Naalala niyo po yun? At si Barabas po, no? Si Barabas yung kanilang pinalaya. Imbis na sa Jesus. No? At kaya nga po sabi sa 29, at nang matupad na nila ang lahat ng nasasulat tungkol sa Kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. At makikita po natin dito na gaya po ng nasa picture, si Isaac po yung closest po o yung pinakamalapit na pwede nating ihintulad dun sa buhay po na nangyari kay Jesus. No? Si Abraham po, alam natin, kilala na po natin si Abraham na sa tagal-tagal ng panahon, hindi po sila magkaanak ng kanyang asawa. At dumating po yung panahon na nagkaroon po sila ng anak. Binigyan po sila ng Diyos ng isang anak. At yung isang anak po na yon,
alam natin, ang pinapagawa sa kanya, isa-sacrifice. No? At alam natin na si Abraham po ay hindi nagdalawang isip. Gagawin niya po talaga yon na para pong ang mangyayari po, kaisa-isang anak po na yon na si Isaac, ay ito po, yung mga kahoy na ito, sabihin natin nagsisimbolo po ito ng ating mga kasalanan. Ito po yung pasan-pasan ni Isaac. No? Ating mga kasalanan. At si Isaac po ay isa-sacrifice sana. No? At kung maalala, kung ini-imagine ko lang po, no, nakita ko lang po ito, paano kaya kung kasalanan ko, kunyari isang pirasong kahoy is kasalanan ko yun? Ilang floor kaya ng building yung kasalanan ko? Hindi kayang buhatin ni Isaac, no? Na kung alam po natin ito po yung pinasan ng Panginoon. Baka hindi lang building yung isang kasalanan ko, no? Baka hindi lang building. Sa sobrang dami, no? Na ito po yung pinasan ng Panginoon kung bakit kailangan niyang danasin yung sakit, yung hirap, yung hagupit po nung kinukwento nga po ni Pastor na yung hagupit na may mga tinik po na gamit po nila, no? Sa pagkuha po ng ganun, sumasama pa yung mga laman, no? Dugo, balat. Kung bakit kailangan niya pong maramdaman yun. At kung alam po natin yun, hindi mahirap magsisi. Hindi po mahirap magsisi. At tayo po, yung mahihiya na lang na, Panginoon, kahit hindi pa kita kilala, kahit walang garantiya na hindi pa kita kilala, na binayaran mo na yung kasalanan ko. No? Nakita niyo po yun? At kaya nga po sa pangatlong points po natin, Jesus ang nagpawalang sala. Kaya sasabi po sa 30, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Ito pong pagbuhay, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, ay ito po yung isa sa mga pamantayan po nating mga Kristiyano na meron po yung talagang hope o yung meron pong kaligtasan, no, na nagbumula sa Panginoon. Kasi nga po, kung hindi po nangyari itong muling pagkabuhay, malamang sa malamang pag tayo po ay namatay, ganun din ang mangyayari. So ano pa po yung point ng pagpunta natin sa simbahan? No? At malalaman po natin, ito po yung pwede nating makita dito na sinasabi, subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Siya po ay nagpakita sa mga kasama niya. I-note din po natin yon, sa mga kasama niya po. So ibig sabihin, sa mga sumusunod po sa kanya, doon po ipapakita ng Diyos yung pagka-Diyos niya. No? So kung tayo po ay patuloy, nalalayo, magiging kontra sa kanya, wala pong mangyayari sa atin. Kaya mula sa Galilea, ngayon sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. So pinagpakita po ang Panginoon sa kanila para maging saksi, no? At more or less, ito pong mga taong to ay mga nasa 500 po, no? Nung time po na nagpakita siya. At sabi nga po sa 32, ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. No? At ito na po yung sinabi ni Paul at Barnabas na ito na yung magandang balita. Sa atin din po na kailangan na rin po tayong magkaroon ng sagot. No? Yung sagot po na yon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Salvation is today. No? Ang kaligtasan po ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, mamaya. Kaya, dapat po sa atin, sa sarili po natin, katulad po ng pag-preach po nila Paul at Barnabas sa sinagoga na pinuntahan nila, ngayon na, dala na namin ngayon ang magandang balita. Ito na, alam nyo na. No? Wala nang hindi nakakaalam. Alam na nating lahat na tayo nandito. Kaya, sabi sa 33,
ay tinupad niya sa atin na kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay kay Jesus. Gaya na nakasulat sa ikalawang awit, ikaw ang aking anak, sa araw na ito, ako'y naging iyong ama. So isa na naman po itong propesiya nasunod, no? At alam natin na nangyari, na naging ama ng lahat. At ganoon na rin po yung sa 34, tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. So, yung alam po natin na ang Diyos po o si Kristo, Jesus, ay hindi talaga pangkaraniwang tao o hindi siya ordinaryong tao. At nakita po natin dito na hindi siya dumanas ng pagkabulok. No? At doon natin malalaman na, sige, di ba alam po natin na napakaraming kalaban ng Diyos? Pinapatay nga siya ng mga yun eh. Ang question po, kung ang daming kalaban ng Diyos na yon, napakaraming kalaban na yon, di sana po kung totoo na nabulok si Kristo, no? Kung ipaglalaban po natin, sana nakita nila yung buto. No? At alam po natin yung buto, lalo na kung tinago mo, ibinaon sa lupa, di sana nakita pa rin natin ngayon yung katotohanan. No? At meron po kasing mga parang napanood ko lang din po pero napakasama po na ito na nilasing daw po yung mga kawal, binuksan yung pinto, kinuha yung katawan ng Panginoon Jesus. Na alam natin mali at hindi po ganun ang nangyari. No? At kung ganun nga po, sabi natin ganun na lang, sige, sabi natin ganun na nangyari. Sana may nakita silang buto. Sana may pinakita na silang buto. No? At wala pong room na magkaroon pa po tayo ng pagdududa. No? Yun po yung pinakang ayaw ng Panginoon na nagkakaroon pa po ng dalawang isip. No? At kaya ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. Kaya sabi sa 35, at sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na si Jesus. Yun nga po yun, si Jesus. At sabi nga sa 36, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at ininibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. So makita po natin sila David, sila po yung mga ordinaryong tao na gaya na rin po natin, no? Na kahit po si Jesus ay galing po sa lahi nila, at makikita po natin na ginamit lang po si Maria bilang, ginamit po yung tiyan niya para lang po maisilang yung ating tagapagligtas. No? At si David niya po ay nakaranas po ng pagkabulok. Kaya sasabi sa 37, subalit ang kanyang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. So muling pagkabuhay. Ito po yung balita na pinakang importante na pinangahawakan po nating mga Kristiyano, no? Yung muling pagkabuhay. Kasi kung wala po ito, wala po yung muling pagkabuhay, wala na tayong wala na point na bakit nandito pa tayo. 'Di ba? Di sana na lang natin, yung sinasabi nilang live your life to the fullest, 'di ba? Pero hindi eh. Alam natin na ito pong 100 years, kung certain ka man na mabuhay ka ng 100 years, ay wala nang saysay. No? Dahil alam natin, temporary lang po ito. At meron naghahantay sa atin na panghabang buhay na buhay po. No? At kaya nga, sabi niya, buksan mo po. Ito po yung tama na maipagdasal po natin. No? Na buksan mo po, Panginoon, ang mga puso namin. No? Hindi po binubuksan ko. Pinapapunta po kita sa aking puso. No? Na pwede po natin yung baguhin. At natutunan po natin ang kasaysayan ni Jesus na kung bakit si Jesus ang naging katapusan ng kasaysayan o mga propesiya. Sa pangalawa, si Jesus ang naging katuparan ng mga propesiya. At sa pangatlo, si Jesus ang nagpawalang sala sa ating lahat. No? Kaya tayo po yung manalangin. Ama, Panginoon,
Maraming salamat po. Muli, Panginoon, sa pribileyo po na alam po namin, nakasama po namin kayo. Kaya, Panginoon, patuloy po, Panginoon, na hindi man lamang po dito namin sa pagkarinig po ng inyong salita. Bagkus, Panginoon, itanim niyo po ito sa puso't isipan namin. Nang sa gayon po, kahit po sa pag-uwi namin, madala po namin ito at ma-apply po namin sa buhay po namin, magamit po namin sa buhay po namin. Ama, patuloy po, Panginoon, na kayo po yung magbukas po ng puso, isipan, at ganoon na rin po, tenga, mata namin, Panginoon. Nang sa gayon, maintindihan po namin lahat ng gusto niyo pong ipaalam sa amin. Ama, samahan niyo po kami patuloy. Ito po samot dalangin namin sa pangalang Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong umupo. Salamat sa Panginoon na pagkakataon na may balik natin sa Kanya yung portion ng blessing niya sa pamamagitan ng tithes and offering. Sabi niya sa Malakay 3:8-9, ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi ng Diyos, sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. To you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to you. I see in me will
out like a eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Pwede po po muna. Tapos kung birthday mo ngayon, pwede ba tumayo ka para kantahan ka namin? Si Noela Lope. Ano yan? De la Cruz lang. Rina S. Mendoza, Marilu Mateo, Emmanuel Francisco Alisque, Emil Pension, Simon Onyas Atayan, Mercy Daeles, Joseph Muñez, Loimeng Tabalbag, Sibing Pajikulay, Bernardo Roa, Mary Joy Santiano, Dennis Andrew Rafael, Prince G. Lindon, Micaela Magpantay, Perez, Armando Perez, Susan Serandon, Manuel F. Morales, Leo Tapiro Birata, Emmanuel Pendor, Ray Faye Thomas, Juan Denver Villegas, Megal L. Piatis, Jmar Anes, Miel Namayan, Maricar Or Lipana, Rolando S. Degula, Angela R. Concepcion, Jasper Martinez, Gerald Tawat, Andrew Sarao, Fernando Ibanez, Lorenzo Torres III Macariao, Hiyaya Garcia, Mike Alviar, Alexander A. Neri, Bernardo Ursadia, Loreto Regis, Dave Candia, Alicia K. Kumilang, Olivia Heaven, Victor Marin,